ano ba ang nasa sa loobin ni Senator Marcoleta? Eh tuloy, napagbibintangan siya yung gumawa ng ano. Wag naman, pakinggan natin. Ako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit. Isa po ang naging nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong o kontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-maliit ang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Totoo naman, hindi lang naman ito mamaya makikita natin na anong opinion ni Kuya Mon. Hindi lang itong panahon na to ha, kaya huwag tayo magpaka-plastic dito ha. Huwag tayo magpaka-plastic dito ha. Ang Pangulo nagpa-imbestiga nito ha. Yung mga nakaraang korupsyon, pinipigil ang pag-iimbestiga. Remember family, galit na galit si dating Pangulong Duterte kay ano ha, kay Senator Dick Gordon ha. Oh, nung na lumalawak ang kaalaman sa ginawa ng di umanong korupsyon ng family at may kaso naman sa ombudsman. Oh, di ba? Pinigilan ni dating Pangulong Duterte na umatay na. Si DOH, secretary, saka yung mga taga-executive. Oh, pinigil. Ito hindi. So, wag tayo maging plastic dito ha. Nalalaman yung corruption because ang gusto ng Pangulo, malaman talaga yung corruption na yan, yung issue na yan. Kaya, wag niyong ipahit sa Pangulo yung issue ng corruption. Siya ang nagnais na mabunyag ito. Kaya nakakapagtaka tayo, yung mga taong gusto na ibagsak ang Pangulo, alam na this. Diba? Bakit? Tinatamaan sila. Tinatamaan sila, o kaya kaalyado nila, kamag-anak nila. Ha? Kaya huwag sabihin na makabayan. Tanggalin. Resign. Makabayan kami. Oh, makabayan daw. Pero ang gustong ilagay, anak ng magnanakaw. Makabayan ba yon? Diba? Oh, bakit anak ng magnanakaw? Sino ba umamin na korap siya? Hindi niya na madidinay yun na anak sila na magnanakaw. Umamin. Oh, anak ng killer. Sino nagsabing killer? Umamin. Madidinay pa ba sila na anak sila ng killer? Anak sila ng magnanakaw? Anak sila ng maraming babae? Ha? Anak sila ng ama na maraming babae? Diba? Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, to Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po sinasabi, reports on bills and resolutions. Where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation, the matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-refer na po natin lahat sapagkat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General eh. Hindi ko pa nga wala ba't nandito siya sapagkat i-refer naman namin sa inyo eh. Dito po yung tuntunin dito eh. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem. The magnitude, no one can deny. And jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair. Senate versus, Neri versus Senate. Ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinug na para i-refer either sa DOJ, sa Ombudsman, sa ating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, ano gusto niya dito? while it may be worthy a worthy endeavor to investigate the potential Sila yung investigation? culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating law. Oo naman. Kapita-pitaganan si Senator Marcoleta, tangerine. Kapita-pitaganan. O, tama nga, nagjo-joke lang naman pala siya. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. No, yes. So, ano na? Siguro po, naman niyo, Mr. Chair. Hindi po na unong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico. Oy, alam agad. May timbre, mga clear. May timbre pala ang video. Ulit. Former Congressman Saldico. Hindi po na unong oras, but I think earlier. Yan, tuloy na pagbibintangan ang... Di naman siguro mga clear, huwag natin pagbintangan si Senator Marcoleta. Hindi yan gagawa ng script. Diba? Siguro yung kay Gutesa lang. Kasi namin ni Mike Defensor. Pero kay Saldico,
Alam niya agad. Nakatimbre, mga ka-clear. Ano, surprise video? Parang surprise witness? Ganun ba yun? Siguro po naman niyo, Mr. Chair. Hmm. Hindi po alam anong oras, but I think earlier hours, Anong oras kaya ito nagsalita? Anong oras kaya siya? nagpadala yata. Uy, hindi pa niya alam. Nagpadala yata. So in other words, hindi pa daw niya napanood. Di ba? Yata, nagpadala. Alam mo yung, alam mo yung mga clear. Parang tipong ano parang, wow, I'm surprised. Meron yata na video. Pero, I'm surprised. Parang ganun yung dating. Wala siyang alam. Sige na, ulit natin. Gamitin Hindi natin. po alam anong oras, but I think earlier hours. O, di ba? Mga clear. He's innocent. He's really innocent. Wala siyang alam dito, ha? Wala siyang alam sa video. Kaya huwag yung pagbibintangan, mga ka-clear, na siya ay gumawa ng transcript or script. Diba? Sabi niya, parang may video. Pero siya yung nag-open na may video. Soft landing. Yun naman, nakita niyo yung salita niya, no? So, tignan ko yung dulo, mga ka-clear, kung sumagot kayo, ha? Kasi hindi ko napanood ang buo ito, eh. Ito ba, yes po, siya po ang nag-open. Ayan, sabi ni Annette Dizon. Oh, wala siyang alam. Mga clear. Huwag yung pagbintangan siya yung gumawa. Napagsabihan na siguro siya. We cannot prosecute. Siguro po naman niyo, Mr. Chair. Alam na Chair? Di pa nga eh. Ikaw nag-open eh. Hindi po alam anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. Saan? Sige, tingnan natin. At yan po ay napakarami niyang sinasabi na Napanood na niya. Alam niya, mga ka-clear. Alam niya yung laman. Pero hindi Bogs o Laes wala wala siyang alam sa script. Pero parang sa iba, tingnan natin kung siya lang ang may alam aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Ay, talaga naman. Talagang kailangan bigyan ng atensyon, mga ka-clear. Diba? Ibig sabihin yun, napanood niya na yun. Kasi maraming aligasyon. So, mga clear, anong oras lumabas to? Lunchtime? Anong oras to? Anong oras na ito? Sorry Ito lang kasi nakuha ko Lunch time na nakalagay Diba, mga clear? Ibig sabihin, habang naghihiring sila, nanood siya. Tanong yan Habang ang lahat dyan ay busy sa paghihiring, nagkaroon siya ng time, panoorin yung video. Kasi alam niya yung mga allegation, tinan mo Earlier hours, nagpadala yata, former Congressman Saldico a video recording. At yan po ay napakarami niyang sinasabi na una, nagpadala yata. Kanino nagpadala? Sa'yo? Senator Marcoleta? Kanino nagpadala? Sa sekretary mo? Saan? Kanino? Tapos pinanood mo? Kasi marami siyang aligasyon That's 5 minutes actually. 5 minutes yun. Yung una. 5 minutes, 30 seconds, parang ganun. Pero binigyan niya na agad ng oras, mga ka-clear. Very good. Alam mo, nag-aaral siya. He's a very good senator kasi yung mga issue yan, talagang inaaral niya. Magpasalamat tayo. Aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Diba? Ibig sabihin, during the hearing, may nakapagbigay sa kanya, nakapagpadala sa kanya, pinanood niya na, at kaya sinasabi niya, importante to. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement. Diba? Tinan mo yung mata niya. Yun normal, masyado mabilis. Nating paano siya pumikit-pikit Parang hindi niya agad alam mo yung feeling na gusto niyang ibunyag? Kasi wala pa siguro nag-uusap ng mga senador doon. Pero alam niya na. Kailangan niyo ito ilabas. Pero paano niyo itong ilalabas na hindi mapapansin ang kanyang interest dito? Alam niyo yun? Nakuha niyo yun? Na dapat mag-appear siya na neutral. Mag-appear siya na walang sinisino, walang kulay. Pero alam niya na yung laman. Di ba? At gusto niya ito. Kailangan to madinig dito. Anong pagkakaiba nito sa pulburon video? Parehong invento. Yun na, done F. Kita naman kasi, di ba? Pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement. Ang pinag-uusapan,
Allegation, ngunit Diba, hindi po tignan nyo lang po yung body language ni Marcoleta. Diba, parang may binabasa, parang, ito yun eh. Ito lang yung basa ko Sorry po, Senator Marcoleta, kung mali ako Ang basa ko is, alam yun, alam ko na to. Pero since wala pa kayong alam, kailangan ko to ma-open. Kailangan ko to ma-open para masama sa soundbites. Kailangan ko to ma-open para masama sa news. Kailangan ko to ma-open para maging parte ng hearing na to. Tingnan yung body language niya. Nabasa, tingin, parang walang alam, pero may alam. Alam mo yun? Wala siyang alam, pero may alam. Just read the body language niya. Parang, ayaw niyang palabasin na alam niya na ever since. Parang ganun yung dating eh. Parang alam ko to, pero ipapakita ko na wala akong alam. Pero nakarating na sa akin at dapat bigyan natin to ng pansin. Alam ko yung allegation, bakit niya kailangan bigyan ito ng pansin? Kasi ang pinipin down doon ni Saldico ay ang Pangulo. O di, dapat bigyan ng pansin. pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Diba? Basa-basa, di siya tumitingin. Wala siyang eye contact sa iba. Nagpapatunay lamang po na Ngayon lang ang dami yung tinan mo. Sa mga oras na yon, wala. Ngayon, may contact. lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. Ito yung mata niya. We cannot ignore that statement, ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement. Kita niyo yung mata niya. Mga clean, normal to Naka-normal to Ayan Talaga. Di ba para may tinatago. I'm sorry yun lang po yung basa ko. Di ko po pinagbibintangan kayo. Para lang may tinatago na alam, pero dapat lumabas na wala. Basa ko yun. Sorry if I'm wrong. Di ko na alam kung ganito lagi ang body movement nyo or body language nyo. Lumalim ang pinag-uusapan nating problema. Tingnan niyo yung mata niya. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook. Alam na nga niya, di ba, sa Facebook. Tingnan natin yung mata niya. Mr. Chair. So, Kunwari, sad. Alam mo yun? Parang sad. Pero parang, let's take this up. Tingnan. Hindi natin pwedeng hindi take up to. Pero parang excited, tanggapin. Parang ganun yung dating. Ayan So, yan lang inaano lang natin si Senator Marcoleta. Uy, pero palakpakan natin si Senator Marcoleta because why? Because why talaga? Why? Because he's so concerned. He's so concerned about the issues on corruption. Gusto niya ito malinis. Diba? Kaya, very good. Kasi take upin niya si Saldico. kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor Prosecutor General Padulyon, sino po ba pinoprosecute natin ngayon? Mga accessories or mga... May patutungan Meron ka pa ba nila? Tignan nyo Sino ba pinaprosecute natin ngayon? Yung maliliit? Yung maliliit lang? Nakita niya na kasi yung video. Alam niya yung video. At alam niya ang Pangulo ang tinutumbok doon. Kaya ganun ang kanyang mga pangalan? luminaries. Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the DPWH, officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject to the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Kasi naman DOJ mga mayroon silang separation ng ng ombudsman. Iba yung nagkausap na sila kung sino yung under ng DOJ, ano yung under ng ombudsman. Okay? Ay, sorry. Ano nangyari? Kanina po tinatanong niya kayo, he quoted the President na meron nang makukulong. Sabi ng Presidente. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's I'm not saying that you will speak for the President. Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi? Mga clear, maliwanag naman sinabi, kung may sala, may makukulong. Itong darating na Pasko. Siyempre, kailangan may ebidensya, hindi lang magkukulong yun. Siyempre, may kondisyon yun. May kulatilya yun. Diba? Ay, ba't nawala? Sige, tuloy. Kailan, parang sinabi niya marami nang makukulong immediately.
Exactly, Mr. Chair. That's why I said I cannot speak or know the state of mind of the President when those statements were made. I was not privy to it, and neither do I know what the details of which I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice. Hindi naman sasabihin ng Pangulo yun ang hindi nyo siya ina-advisean. The President will not state any... Yun naman kasi ang mali, Senator Marcoleta. Diba? Sa pakiramdam ng Pangulo, dahil sino ba nagsampa? Sino ba nag-recommend? ICI. Sa pakiramdam niya, yung ICI, independent commission yan, hindi naman yan magre-recommenda ng kaso na hindi kompleto ang ebidensya. Dahil anong direktiba ng Pangulo? Sa lahat. Ayaw namin ng kasong walang ebidensya. So pag nirecommend yan ng ICI, it means may ebidensya yan. At assured siya sa sarili niya with that kind of investigation na may makukulong. Bakit? May nakita ng may mga ebidensya ng ghost projects. Ghost projects pala mga clear. Siguradong case na yun. Naman. Thing na hindi niya nalalaman ang mangyayari. As a matter of fact, we assume... Diba? Ang pangit kasi na naman ng binibigay ni Senator Marcoleta dito na impression. Diba? Kaya niya sinabi ko kasi nag-report kayo. Hayaan mo mag-imbestiga. Doon pala, sino ba magre-report? Malamang nagre-report ito, si Sec Vince. Bakit? Nakita niya may ghost projects talaga Pag may ghost projects, ibig sabihin, yung patatagalin pa yan para malaman kung dapat idemanda o hindi. Ghost projects nga O di ba, kitang-kita mo na multo. Although yung multo hindi nakikita, ibig sabihin, wala that the Department of Justice might have advised him sapagkat hindi niya sasabihin. Hindi nga. Sana naman makinig sa sinasabi. Hindi yan privy to the statements of the President, di ba? Ang gagaya ng sinasabi mo ngayon. Yes, sir, but I cannot also make that assumption. No, I cannot base my answer on an assumption which is being made unless I was privy to the information that such advice was given to the President when he made that statement. Hindi nga siya, di ba? I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge So of. are you trying to assume that the President was ill-advised? Tingnan mo, di ba? Ang layo. Sa sarili ng Pangulo, alam niya kung mayroong ebidensya o wala. Kaya nga to sinampa. Di ba? Anong sabi ng... Mahirap kasi hindi nakikinig sa sinasabi ng Pangulo Ang sabi ng Pangulo, ang pagsasampa ng kaso hindi optics lang. Kailangan na may ebidensya. Di ba? So since alam niya, itong si Sec Vince, nagsampa ng kaso. Di ba? Sila Bryce Hernandez, umamin. Di ba masasampa ng kaso yun? Ba't nagiging ill-advised? I'm not saying that the President was ill-advised. I just do not know who spoke to the President, sir, before he made that statement. We're not saying that somebody spoke to the President. Senator Sherwin heard that the President was assuming that there will be somebody who will be jailed immediately. Yes, sir. But your statement, Mr. Chair, is that you're of the assumption that the I'm Department not of assuming. Justice made that I'm statement. not assuming anything. Yan na kasi naman ayaw. Alam mo ang problema dito. Gusto niya ipilit, sabihin ng tao, yung gusto niya madinig. Diba? Yun yun. They're saying that the President told that somebody will be jailed. Kasi kung halimbawa, preliminary investigation pa lang, saan kayo ng bola, pupunta kayo kasi di ba meron kayong, sabi nyo kanina, nung isang araw sa briefing, meron kayong memorandum of agreement with the Ombudsman that the DOJ can directly file cases to the Sandigan Bayan. What happens to that? Sir, if you go over the memorandum of agreement simply says that we have the authority to investigate, and whatever the results are of our investigation, if it involves personalities with salary grade 27 and above, or cases cognizable by the Sandigan Bayan, 27 and above, and offenses committed in relation to the performance of one's function, the same will still have to go through the Office of the Ombudsman for approval before it gets filed before the Sandigan Bayan. That wasn't the kind of explanation given to me in the earlier hearing. Kindly wrap up. I'll give you 1 more minute. Okay. Yan mga clear sabi natin, nakita natin na mukhang nanggaling talaga to kay Senator Marcoleta. So, ito na naman, kaya nyo to, sa akin palagay, kaya nyo to sinasabi, diba? Anong mga nasasampa yung kaso, yung mga accessories na? Kasi he wants to go directly to the alleged responsibility or liability of the President after he watched that video via Facebook. He knew the contents. Diba? Doon siya papunta So gusto niya sampahan ng kaso, yung malaki. Martin Romualdez, President, although may immunity from suit ang Pangulo Still, di ba? Yung gusto niyang palabasin. Dahil doon, nagsabi siya, sino-sino, pangalan. Sec Mina, Yusek Adrian, Martin Romualdez. Diba? But anyway, tingnan natin kung si Senator Chis Escudero, aayunan to sinabi ni Saldico.